thumbnail eh. Ito muna pag-usapan natin, mga kababayan. Ito ngayon, dahil nga po sinabi mga ka-GPnatics na itong si Baste Duterte ay isang bading, di ba? Isang bading, mga kababayan, ni Ramil Madriaga at galit na galit nga daw ito. Pinaglaruan pa ngayon, mga kababayan, ni Secretary John Vic Remulla, etong si Baste, at tinawag na support, mga kababayan. Aray ko po! Bakit kaya, mga kababayan? Bakit kaya, mga ka-GPnatics, tinawag na support ni John Vic Remulla etong si Baste Duterte? O, pakinggan po natin, mga kababayan. Naniniwala po ako na wala naman talaga dapat dami nabubuli sa eskwelahan tungkol sa pagiging uncircumcised. No, kung tutusin, wala naman po yung hindi mo po yan krimen. Oo. Okay, so parang may mga health remedy naman dyan at saka about hygiene naman po yung issue dyan. Hindi dahil sa duwag ka or something. Dito lang kasi sa atin, kansyaw yan eh. Yes. So sinasabi na po namin to kasi baka mamaya sabihin nakikibully kami doon sa mga tao na nasasabihan ng ganito. Pero mga politiko sila kailangan namin ibalita ito. Mga kapatid, tinawag nga po. Sa Europang ganyan ha. Oo, sa totoo lang po. At saka parang basta. Sa mga kababayan ko, di ako nagkakamali, no? Sa Europe, sabi kasi ng tsuhing ko, kaya ka-GPnatics, halos lahat daw yung mga lalaki dyan, yung mga European, talagang uncircumcised. Pero dun sa US, parang circumcised naman na sila, mga kababayan. Ano ba yung pinag-uusapan nila? Ito na. Dahil tinawag nga po kasi na support or uncircumcised the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, si Davao City Mayor Baste Duterte. Ang dadag po ni Remulla, karapatan naman ni Mayor Baste na ipahayag ang kanyang nararamdaman, pero tingin po niya hindi raw dapat bigyang masyado ng pansin ang mga sinasabi ng alkalde. Matatandaan ang sinabi ni Mayor Baste na ulo ng Pangulo ang kanila pong kailangan kaugnay ng mga isyu ng nakawan at korupsyon sa bansa. Samantala, bumisita naman po kanina si Remulla sa lalaking nahuling nakatopless habang nagtatrabaho sa Mandaluyong. Ano daw mga kababayan? Hindi kasi nila kinukumpleto eh. Paano niya ba tinawag na support itong si Mayor Baste Duterte? Bakit ulo ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang gusto? Baka sinasabi mga kababayan nitong si John Vic Remulla, support ka naman kaya gusto mo yung ulo. Kinakabit ba ito dun sa sa kwento mga kababayan ni Ramil Madriaga na bading itong si Baste Duterte? Kasi mga ka-GPnatics, wala na ako nakikitang girlfriend ni ni Baste Duterte. Meron pa ba kayo nakikita? Ha? Meron ba kayo nakikita na girlfriend ni Baste Duterte ngayon? Kasi wala ako na babalitaan. Ang pinakalas talaga ay si Ellen Adarna, mga ka-GPnatics. Baka naman iba na ang gusto. Baka ang gusto na ay ulo. Hindi naman 'di ba? Hindi na chipipay, mga kababayan, ang gusto na ulo talaga. Nag-iba na po siya. Iba na ang gusto. Sabi ni Ma'am Georgette Reyes, totoo yan, Sir GP, dito sa France. Yung alin? Yung uncircumcised, yung mga lalaki dyan? Mga kababayan, pero ako sa talaga, hindi ako pabor sa ganyan, no? Pero sabi nila, nasa hygiene naman yan eh. 'Di ba? Nasa hygiene naman daw yan. Pero sige, bahala sila doon. Kanya-kanya tayong Sa mga Pilipino kasi, talagang mga kababayan, no? Talagang tinutuli ang mga lalaki. Yan na yung tradisyon natin eh. Ako nga, pukpuk pa eh. Hindi sa doktor. 'Di ba? Yung, alam nyo yon sa probinsya, mga kababayan, mga GPnatics, pangunguyain kayo ng bayabas, tapos, inunguya mo yung bayabas na ganyan dahon, tatalon ka sa ilog, mga ka-GPnatics, tapos sasabihin na para lumambot lumambot yung balat, di ba? Para madaling pukpukin. Ganon yung sa amin, mga ka-GPnatics. Ewan ko yung sa mga doktor, kasi yung anak ko sa doktor na yon, di ba? Di ba pwedeng kasuhan si Baste o sa pambabasta sa Pangulo? Sabi ni Ma'am Flora Barra. Well, mga kababayan,
Eh, sabi ni John Vic Rimulya, wag daw seryosohin yung mga pinagsasabi ng alkalde. Eh, nasa kanya yun. So, mga kababayan, kaya maraming pagkakataon ang nasasayang, kaya parang, ito, sasabihin mo ng supot, pero ikaw naman yung bakla. 'Di ba? Sasabihin mo yung supot, na yung tao, pero ikaw naman yung ayaw gumanap sa yung trabaho. So, sino ngayon ang supot, mga kababayan? 'Di ba? Hindi ko malaman yung konteksto na gustong sabihin dito ni John Vic Rimulya, bakit niya sinabihan na supot itong si Basti Duterte. Eh, supot naman yan eh. Hindi dapat seryosohin yung sinasabi niya sa Pangulo na ulo lang ang kailangan niya. Nagets nyo ba yung konteksto nun? Mga ka-GP Natics, hinahanap ko lahat ng mga balita hinggil sa bagay na yan. Talagang putol eh. 'Di ba? Hindi ko makita kung ano talaga ang layon o alam nyo na yung layunin ng pagkakasabi ni John Vic Rimulya, bakit niya sinabing supot itong si Basti Duterte. Mga kababayan, kaya puro speculation na lang tayo eh. Oh, bakit kailangan mo ng ulo ni Pangulong Bongbong Marcos? Dahil juding ka? Ganon? Parang ganon na lang ang take ni John Vic, mga ka-GP Natics, ginagawa na lang katatawanan yung isang bagay. 'Di ba? Ginagawa niya na lang na joke yung mga bagay-bagay na dapat seryoso. When you say, I want his head, we want your head, mga kababayan, ibang ibig sabihin nun. 'Di ba? Gusto mong patalisikin itong si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng puwersa. Or gusto mo itong patayin, mga kababayan, natanggalan ng ulo, parang yung kapatid niya. Di ba na puro pagbabanta ang alam ng mga Duterte? Ganon, dapat siniseryoso ito. Kay John Vic, mga ka-GP Natics, wala lang, laro lang ito. Yung tipong asaran lang, politika lang, simpleng awayan. Di ba? Okay lang sa akin kung panahon ng eleksyon magbanatan. Totoo naman pag eleksyon, kanya-kanya yan, mga ka-GP Natics. Kanya-kanyang style, kanya-kanyang paninira. 'Di ba? Pero pag ganito, dapat seryosohin natin. Nakaupo yung pangulo natin Tapos sasabihin ng isang tao, kailangan namin, isang ulo lang naman ang kailangan namin, ulo ni Bongbong Marcos. Tapos tatawanan mo yung nagsalita, sabi mo supot ka naman nagets ko na, mga kababayan. Nagets ko na. Oo. Kumbaga, mga ka-GP Natics, kaya pala siya tumatawa nang sinabihan niya na support si Basti Duterte. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos sinabihan ni Basti kasi nga po, mga kababayan, mga ka-GP Natics, nung nagamon siya kay Tore, 'di ba? Nandun din itong si John Vic. Okay, alam ko na ibig sabihin ng support. Okay. Sinabihan niya hindi literal na support ito. Ibig sabihin, bading ka rin. Bading ka naman bakla ka naman Ganon, mga kababayan, puro ka lang puro ka lang hamon, puro ka lang yabang, puro ka lang dakdak, puro ka lang salita. Pero ang totoo, bakla ka naman. Yun palang gusto niyang sabihin. Ibig sabihin, mga ka-GP Natics, kaya pala hindi siniseryoso ni John Vic Rimulya yung sinasabi ni Baste na gusto namin ng ulo ni Bongbong Marcos. Kasi alam niya, hindi kayang gawin yon ni Basti Duterte. Hindi kayang gawin yon ng isang bakla na kagaya ni Basti Duterte. Well, mga kababayan, kahit na sabihin natin, yan ay biro, kahit na sabihin natin, dala lang ito ng bugso ng damdamin at galit, hindi mo pa rin may aalis sa isipan ng taong bayan. Baste is a Duterte. 'Di ba? At alam natin ang plano nila sa Pangulong Bongbong Marcos. Maitim ang plano, maitim ang kanilang balak. So hindi mo dapat ipagwalang bahala pa rin 'yun. John Vic, mahirap 'yun. O kaya, sabi ni Ma'am Mary Jane, duwag ang ibig sabihin ng supot. Kaya nga, nagets ko na, Mama Mary Jane, di ba? Kaya nga, wala man lang aksyon ang DILG o kaya NBI. Mga takot. Mga pakitang gilas lang sa una.
Oh, hinahamon ni Baste ang mga seniors. Becky talaga, no offense sa mga Becky. Iba lang expectation kay Baste. Kung nagpapakalalaki siya, di naman nagpapakalalaki lagi ang Becky kahit kaya. Hindi ba? Oo nga naman, Jack Q. JQ. At saka, mga kababayan, yung suntukan, style lang ni Robin Padilla yan. Di ba? Doon kayo dapat sa debate. Bakit pag nagkikita kayo? Sabi mo, sasampalin mo si Tore. Nagpunta mismo sa Davao si Tore, di mo naman sinampal. Sabi mo, sasampalin mo si BBM. Nagpunta si BBM dun sa Davao, di mo naman sinampal. Magkasama pa kayo sa stage, magkalayo nga lang. Di ba? So, ayan. Palang ibig sabihin, mga kababayan, ni John Vic Remulla na supot si Baste. Bakla din talaga, mga kababayan, na hindi kayang tumupad sa kanyang mga sinasabi. Okay, so ito naman ang pag-usapan natin ngayon.